Good morning everyone and welcome sa ating panibagong Our Daily Bread para sa July 11 and happy Friday everyone! Wow, thank God it's Friday. So ang title ng Daily Bread natin ngayon is Hope in Grief. So let's start. As the cabbie drove us to London's Heathrow Airport, he told us his story. He had come alone to the United Kingdom at age 15, seeking to escape war and deprivation. Yay! Now, 11 years later, he has a family of his own and is able to provide for them in ways unavailable in his native land. Yay! Yay! But he laments that he is still separated from his parents and siblings. Kahit na. He told us that he's had a journey that won't be complete until he's reunited with his family. Oh, say hi ka nga muna. Hi! Yay! Why you're happy? You happy? Why? She's so happy. Oh, mommy will work na, okay? I Oh, just want hug. I just want hug. I'm hugging. So, time out muna guys ha. Wait lang. Nagpabebe ang baby. Okay? Love you. I love you. Say hi. Hi! God bless you. God bless you. I'll go there na. Dali na. I just want hug. Oh, you want to listen na? Be quiet ka lang ha. So, yun na nga guys. Balik tayo sa story. So, si Kabi daw, kumbaga yung driver na hatid sa kanila sa Heathrow Airport. Di ba usually naman yung mga driver, di ba, abang nagda-drive sila is nagkukwento sila lagi. Ayan. So, ito, nagkwento sa kanila. Ang quiet na. So, nagkwento sa kanila na at the age of 15 pa lang daw is nakipagsapalaran na siya sa United Kingdom para makaalis dun sa war sa kanila at sa taghirap dun sa bayan niya. Pero hindi na banggit ito kung saan. Now, 11 years later na, kumbaga, nagkaroon na siya ng pamilyang sarili niya at nakakapag-provide na siya sa pamilya na hindi nawala dun sa pinanggalingan niyang lugar. Kumbaga, yung kapasidad niya, wait lang, yung kapasidad niya paano kumita ng pera is hindi available dun sa pinanggalingan niyang lugar. And despite na okay na yung buhay niya ngayon with his new family, is andun pa rin yung journey niya na parang nalulungkot siya kasi hindi niya mabisita or hindi siya na unite ulit sa kanyang pamilya. So, ayun. I'm back. Sorry sa commercial. So, being separated from our loved ones in this life is hard. But losing loved one in death is much harder and creates a sense of loss that won't be made right until we're reunited with them. So, totoo naman to, no? Ako kasi guys, laking probinsya ako and at the age of 19 ata, 20, lumuwas na ako dito sa Maynila and na ako dito, 33 na ako, so parang 13 years na ako dito sa Manila. Pero from time to time naman, pag nagkakaroon ng time, umuwi-uwi ako. Pero after 3 years, after 2 years, so talagang nakakamiss guys, and nakakalungkot. At the same time, ang mahiwalay sa pamilya mo. Lalo na ito na ranasan ko to guys, nung pandemic. Nandito kami, yung isa kong kapatid pa, mga kapatid ko, tatlo kami dito and 2 ata sa abroad. Ayan, so parang 5 kaming magkakapatid na wala dun sa amin. And pandemic yun guys, nakasagsagan ng lockdown, bawal magbiyahe. May nangyari po sa aming minamahal na tatay, ayun, sumakabilang buhay and wala kaming magawa kundi video call na lang. Talagang hindi kami nakapunta sa kanya, sa lamay niya, sa mga huling araw niya guys. Puro video call lang and super sakit nun para sa amin. And for sure, sakit din yun sa part ng magulang ko na ganun nga ang nangyari. But
yun nga, ang kinapitan lang namin talaga guys is dasal. And pinagpasa Diyos na lang talaga namin ang lahat-lahat ng nangyayari sa amin kahit na sobrang sakit. So, sobrang nakaka-relate ako sa kwento natin ngayon. So, when the new believers of Thessalonica wondered about such losses, Paul wrote, "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope." So, sinasabi nga dito na hindi naman parang hindi end of the world pag may nawalan kang mahal sa buhay na parang dahil nawala yung mahal mo sa buhay, kumbaga parang namatay ka na rin dahil sa kalungkutan or sa grief. Ayun. Nawawala na ng pag-asa. He explained that as believer in Jesus, we can live in expectation of wonderful reunion together forever in the presence of Christ. So, bilang believer tayo ni Christ, ni Jesus, mag-expect tayo ng wonderful reunion daw. Hindi man dito, but syempre, in the presence of Christ, together forever in the presence of Christ. Few experiences mark us as deeply as the separation we endure. But in Jesus, we have hope of being reunited, and in the midst of grief and loss, we can find the comfort we need in that enduring promise. So, yun nga. So, tulad ng sinabi ko kanina, talagang nung hindi kami nakauwi, magkakapatid talagang dasal lang, kapit lang kay Lord. Doon na kami naghanap ng comfort namin sa isa't isa at kay Jesus, sa Panginoon. Para malabanan yun, pinagdasal ang tatay namin at yun, pinagpasa Diyos ang lahat kahit na hindi kami makapunta doon physically, andun naman kami spiritually kasama niya. And ang words of God is isa sa mga comfort and refuge namin. So, basahin natin yung guys, yung verse na yon, yung Thessalonians 4:13 hanggang 18 para mas maintindihan natin in Tagalog. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. So parang ito yung tinatawag na rapture, no. So ito, no, ang ganda ng promise ni Lord na mauna pa pala yung buhay, di ba, yung mga namatayan na believers kay Christ, bubuhayin niya ulit yan at isasama sa Kanya, and susunod niya yung mga buhay na naniniwala kay Diyos. So, magsasama-sama ulit tayo in Jesus' name, diba? So, doon lang tayo kakapit, guys, and huwag tayo masyadong magpakain sa lungkot, and ayun nga, sa nakawalan ng pag-asa dahil namatayan tayo or malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. So, kapit lang kay Lord. Ayun, guys. So, ito, guys, how has loss marked your life? How does Jesus provide the help and hope you need? So, let's pray. Father, there's nothing on earth that can fill the places in my heart made empty through loss. Draw me to you and comfort me with your love and grace. So, yun, kapit lang mga brothers and sister. Ayun, and with God's grace, everything is possible and everything is well. So, thank you so much for watching and see you again tomorrow.